Alright, what's up mga kawasak? Sa mga naka-Honda Click dito, pwede ko bang malaman dito sa comment section natin kung ano yung top speed nyo sa Honda Click? Yan, no? Pero yung dito sa atin, dito sa Honda Click natin guys, na ginagamit ko is nag 120 ako dito, pero isang beses lang. At talaga namang napakahaba ng kalsada na binaybay ko bago ko maabot yung 120 km per hour. So ngayon hindi ko na alam kasi simula nun ang normal ko lang naman na speed kapag malawak yung daan is 80 to 100 no? So hindi ko na isinasagad ng mas mataas pa doon. Minsan nagwa 110 ganun, pero hanggang doon na lang. Hindi ko na sinasagad nung katulad dati na sagad kong sagad kasi naaawa din naman ako sa motor. Maya sa malayo dun pa tayo masiraan, no? Siyempre hindi mo naman masasabi pag sinagad mo ng sinagad is hindi masisira yung motor kahit na stock pa yan at brand new, diba? So yan, sa inyo mga kawasak, sa mga owner ng Click 125 dyan, kahit anong version, ano yung top speed nyo? Stock lang ha, walang karga ha. Kumbaga kahit may panggilid lang is okay na, may panggilid. Pero yung makina niya mismo is dapat stock lang tayo guys, no? Ako kasi naka 11 grams na bola, pero naka ECU remap na to kasi nagpalit tayo ng pipe, diba? Nagbabackfire kasi yung motor natin nung pinalta natin ng Replica Pro. Hindi ako comfortable, ayoko nung nagbabackfire. Kaya ang ginawa ko, pinaremap ko para at least matanggal na yung backfire. Pero sinabi ko naman sa Kayla, ang gusto ko lang is matanggal yung backfire. Kasi hindi naman tulad sa decarburador na pwede mong pihit-pihitin lang yung hangin at saka gasolina, tatansyahin mo lang, no? So dito sa fuel injected na motor is hindi pwede yung ganun, walang pihit-pihit dito. Minor lang yung pinipihit dito. Talagang pinatimpla ko yung gasolina at hangin na mas maganda. Tsaka sabi ko din, namumutok kasi ayoko yung namumutok, baka mamaya magka-problema pa yung motor natin. So yun, kaya niremap to guys, hindi naman para palakasin or para maging astig, is nag-backfire kasi. Yan lang ang pinaka point ko kung bakit ako nagpa-remap, no? Ayoko nung may namumutok-mutok, hindi ako komportable. Kaya parang nahihiya ako kada sagad ko sa linyador, tapos pag binitawan ko namumutok-mutok na. Ayun ang ayoko. So guys, ano ba yung mga top speed nyo dito? Na-try natin. Wala akong makitang maganda-gandang kalsada na pwedeng hatawin pakita ko sana sa inyo. 70 na tamo, easy lang. Pero aminin ko, sa starting is wala tong magagawa sa arangkada. Mahina na yung torque niya. Kulang tayo sa kalsada guys. So hindi dito makakapag testing. Ano yun? Atin ba yun? May sumingaw, pakinig nyo ba? Baka gulong natin. Tingnan yan natin. O truck lang yun, no? Kasi kaya pinag-iisipan ko din na gulong natin, manipis na kasing gulong natin Biruin mo, sa 15,000 odo, ilang odo na to? 15,000 odo, hindi pa to napapalta ng gulong ha. Kita nyo naman yung gulong natin sa hulihan, medyo pudpud na pero pwede pa gamitin. Hindi pa naman kita yung fly yung kanyang tawag doon, yung kawad-kawad niya, hindi pa kita. Yun yung para tanda ako na pwede nang paltan. So ngayon, hindi pa naman kita, kaya wag na natin paltan. Sayang naman ang pera, no? Hindi naman na tayo nagpupunta sa mga malalayong lugar. So, kulang pa din yung kalsada dito. Pero easy dito yung 100 guys. Tama, wala nang putok, no? Kasi dati pag ganyan, no, pag binitawan ko namumutok yan. So ngayon hindi na. Hindi na siya namumutok.
So yung comfort niya ito, okay pa naman. Yung shock sa unahan tsaka sa likuran, ayoko lang sa unahan. Siguro kailangan nang iparepack yung unahang suspension nito, kasi pag kami angkas ako tapos medyo nalubak is may konting lagutok. Hindi ba ang malakas konti lang, parang ramdam mo lang na may sumagad, no? Sagad na naman tayo. Ibang sagad naman yung gusto ko yung mapapa diba, ikot-ikot lang tayo habang wala tayong ginagawa, no? Nga pala, mag-iiba tayo ng content pagka nakaalis na ako. Diba, nakwento ko naman na sa inyo na paalis ulit ako, no? So, OFW life, no? So, bala ko ay mag-vlog na lang ng everyday living ng OFW sa ibang bansa, no? Ito yung nakakalito dito Gentry, kasi doon pag galing ka doon sa Tansa o kaya sa Rosario ba yun, tapos nandito ka sa way na to, tapos ngayon pag nasa Olhom ka na, biglang mapapalipat dito. Ewan ko sa mga makakagets nito, sa mga taga Gentry, magagets nyo yung kalsada na yan. Ito lang yung mahirap dito sa Cavite, no? Madami dito ang traffic, yung mga traffic, kasi napakadami ditong sasakyan. Tapos ang lapit niya sa Manila at napakadaming industriya at mga kumpanya dito sa Cavite. Ultimo nga sa Candelaria napakalayo sa Manila, dun nagta-traffic na lalo yan Santo Tomas na yan, nako, tsaka San Pablo, nako, umay na akong dumaan dyan. Ganda nga na nga, kailangan daanan. So hopefully pag natapos nga yung TR4 yung expressway sa Quezon Province, yung hanggang Bicol na, pag natapos yun, nako, napakadali nang umuwi, nako, ang mahal naman sa toll, nako. Siguro dati from Carmona to Santo Tomas, ang toll gate ko ay nasa 91 lang ata, or 92 o 99, 98, parang ganun, basta wala pang 100. Siguro pag binuksan yung TR4 na yan, yung hanggang Quezon Province, siguro exit ko ng Candelaria, nasa 200 na yung toll gate na or hindi lang. Kasi syempre malayo din yan malayo din yung Santo Tomas to Candelaria, no? Pero sana hindi naman ganun kamahal ang maging toll gate, kasi hindi ko pa alam kung saan ko plano magbahay kung sakaling makaipon ulit ako ang plano ko na magbahay na hindi ko lang alam kung sa girlfriend ko pa sa Bulacan or sa Quezon Province so malalaman. Ako naman kahit saan ako tumira, mabubuhay ako kahit saan ako domestino, kaya ko naman yung sarili ko kaya ko mag-adjust, no? Ang dami ko nang natirahan. Tumira na ako sa Cabuyao, tumira na ako sa Cavite, tumira na ako ng Qatar, tumira na ako ng Infanta, Infanta Quezon, tumira na ako na Japan. O diba, 3 taon ako doon sa Japan. Hindi ko pa sila lahat maintindihan. So wala, kaya ko yan. Kahit saan ako dalhin ng ating mga paa is buhay. Diba, Pilipino tayo yan talaga mga Pinoy, flexible. So hindi tayo makatop speed ngayon, wala tayong mahanapang lugar, ang layo na, dun sana sa Daang Hari. Kaso nga lang is tanghali na, mga truck na yung makakasalamuhan natin dun, no? So delikado. So gusto ko nga din na experience minsan yung sa racetrack Hindi naman ako mga ngarera, gusto ko lang matuto ng mga banking sa circuit. Tapos ang pangarap ko, no? So kailangan ko lang ng motor na magagamit siguro pagka pupunta doon. At least mas gusto ko yung manual transmission, like rider or sniper, tapos malaki yung gulong. So lang mga kawasak, sa inyo, anong top speed nyo? I-comment nyo nga sa baba. Kasi ako 120 yung akin, pwede kong patunayan sa inyo. Yun lang, Ride safe always, and peace.